Radyo Publiko, Serbisyo, Pangbayang Mahal, News Nationwide, Balitang Pambansa, sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita, ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ko po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Oras natin, 7 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayan, narito na naman muli ang tahanan ng OFW. Ay isang magandang hapon sa ating mga kababayan natin dyan sa anumang panig ng mundo. At ihahatid ng mga balita, serbisyo at programang nailaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang inyong lingkod, Charles B. Tabu ng Land-Based OFW Concern. At nagbabalik po ang ating kasama ngayon si paring Roland Blanco. Magandang hapon, D. Charles. At narito tayo muli
At sa isang pagbati po sa ating mga lingguhang programa para sa ating mga mahal na OFWs. Nagbabalik po si Roland Blanco at tayo ay magsama-sama ngayong araw. Yes. At pare ko, nung isang araw, sinelebrate natin. Alam mo kasi, naalala ko kasi nung isang araw, na-celebrate natin yung 95 anniversary, National Day anniversary ng Saudi Arabia. So naalala ko yung ating mga magiging OFW nung nandun tayo, no? Nakakamiss. So biro mo, ilang years ka doon, pare ko? 2 dekada, 20 years. 2 dekada. Ako rin, halos 24 years din ako doon na So, anyway, live po tayo, mapapakinggan sa Radyo Pilipinas at mapapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At panoorin din mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. Ika-36 na po ngayon na episode. Tayo ngayong hapon pero tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng DMW. Kahapon po, pinagdiriwang nung isang araw, pinagdiriwang ng kaharian ng Saudi Arabia ang kanilang ika-95th National Day. Ipinaabot ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mainit na pagbati at pagkilala sa custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, kay Crown Prince Mohammed bin Salman at sa buong Kingdom of Saudi Arabia. At pare ko, nung nandun tayo, parang binabahagi na rin natin, biro mo 20 years ka, 24 years ako. So parang kalahati na rin ng ating ang career ay doon natin na naibuhos ang ating buhay sa pagiging OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya naging ko ito, pare ko, naging pangalawang tahanan ko at karamihan din sa ating mga OFW. At hindi natin talagang maiaalis sa ating alaala na naging makulay ating buhay doon, lalo't noon nabagkasama tayo sa telebisyon. Yes. At pinagpatuloy natin ang ating advokasya. Yes, oo. At naging tahanan ng halos 1 milyong Pilipino ang Saudi Arabia na nakapagtagpo at naghahanap buhay, komunidad at pagkakaibigan. At ang kanilang sipag at dedikasyon ay bahagi ng pag-unlad ng Saudi Arabia at ng mas matibay na ugnayan ng ating bansa sa Saudi Arabia. Tapos, pare ko, mukhang marami-rami tayong pag-uusapan ngayon, At maya-maya lamang ay bago tayo magpatuloy ay narito muna ang mga mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Mga marino, wagi sa business plan competition. Magkakaroon na ng katuparan ng pangarap na sariling negosyo ng 3 Pinoy na marino makaraang parangalan national winners ng Likhang Marino Business Plan Competition ng Department of Migrant Workers National Reintegration Center for OFWs sa awarding ceremony noong September 19 sa Palo, Leyte. Mula sa 12 finalists, tinanghal na grand prize winner si Kenneth Kier C. Fernando, 29 na anyos mula Nueva Ecija na nag-uwi ng 500,000 pesos para sa kanyang salon business na gumagamit ng organic hair treatment. Dating cruise ship restaurant attendant at proud LGBT member si Fernando na muntik nang mahuli sa pagpasa ng aplikasyon. Ngunit dahil sa tiyaga ay nakamit ang pinakamataas na parangal. Nakamit naman ni James N. Niera, isang marine engineer mula General Santos City, ang second place at premyong 300,000 pesos sa kanyang Taco Road business proposal. Habang si Joshua D. San Andres, isang ship food manager mula Cavite, ay tumanggap ng 200,000 pesos at third place para sa kanyang Kasambarangay Service Hub business model. Ang kompetisyon ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng OWA at National Maritime Polytechnic na nagsilbing kick-off ng National Maritime Week. Balita mula sa tahanan. 5 OFWs nasagip mula sa trafficking scheme. Nasagip mula sa sindikato ng human trafficking ang 5 overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan 2 Taiwanese nationals na nasa likod umano ng iligal na pagre-recruit para sa mga online scam hubs ang naaresto ng mga otoridad nitong Setyembre 22. Kinilala ang mga suspect na sina Yu De Zheng at Yu Lin Fan, hinihinalang mga membro ng isang international na sindikato na nag-ooperate sa iba't ibang panig ng Asya. Nahikayat ng sindikato ang 5 biktima na magtrabaho sa Cambodia bilang customer service representatives na may pangakong sahod na hanggang $1,000 kada buwan.
Pinuri ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang iba't ibang ahensya na nagtulungan sa operasyon at binigyang diin na ito ay pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin ang proteksyon laban sa trafficking syndicates. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan, pero bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong araw, Parekoy, karagdagang updates mula sa ating ahensya. Ang DMW at Croatia ay nagbukas ng 435 na trabaho para sa ating mga OFW sa ilalim ng government-to-government hiring, at kabilang dito ang mga room attendants, waiters at cook, at may buwanang sahod na nasa 62,500 to 69,000. So okay to, no, partner, no? Deadline ng aplikasyon ay noong September 24, 2025, at ang interview naman ng mga pre-qualified applicants ay sa October 15, 2025 diyan sa Mandaluyong City. At para naman sa Enhanced Reform Package for Domestic Workers, inlunsad ng Department of Migrant Workers ang Enhanced Reform Package para sa Household Service Workers sa ilalim ng Labor Advisory No. 25, Series of 2025. Kabilang dito ang pagtaas ng minimum wage mula $400 tungo sa $500, annual medical checkup, digital welfare monitoring at Know Your Employer Protocol. Ang reforma ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang disenteng trabaho at mas matibay na proteksyon para sa ating mga domestic workers. Yan, samantala ay isang OFW ang nakinabang sa serbisyo caravan sa Shanghai, China, ang nagbahagi ng kanyang komento. Siya ay si Christina Aspan na mabilis nakakuha ng Philippine Consular ID at nakapag-update pa ng kanyang SSS membership sa loob lamang ng ilang minuto. At narito, panoorin natin. Hello po, ako po si Christina Aspan. Nagtatrabaho dito sa Shanghai, China for almost 7 years. Andito po ako ngayon sa Philippine Consulate, Shanghai, China. Kumuha po ako ng mga IDs like National ID, OWA ID, tapos nag-update po ako ng SSS, at saka pag-ibig, tapos nagkaroon na po ako ng aking passport. So far, mabilis yung aksyon. Sa sobrang dami ng mga tao, grabe yung pila. Pero maraming salamat sa nag-organize nito, sa gobyerno na nagkaroon ng ganito para at least yung mga walang ID na mga OFW, at least nakakuha kami ng ID para sa mga kailangan namin. Isang araw lang nakuha lahat na kailangan. Thank you po sa Philippine Consulate, Shanghai, China, at sa DMW sa pag-organize nito na event. Maraming salamat po. Kaagapay mo. Saan ka man sa mundo. Ayan, so yan po ang ating mga serbisyo. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng ating ang Department of Migrant Workers, pati na rin ang mga ibang ahensya na sangay ng ating pamahalaan. Samantala, ngayon naman po ay dumakot tayo sa ating bisita, partner, at narito na at handang-handa na at magpakilala sa ating masipag na Regional Director, si Christian Ray Sison ng DMW Regional Office 1 na nasa kabilang linya. Director Ray, magandang hapon po sa inyo. Bati naman po kayo dyan. Magandang hapon po sa ating lahat. Siyempre sa ating mga hosts, kay Director Charles and kay Sir Roland Blanco. Sa mga kababayan natin mula sa Region 1, sa Ilocos Region, naimbag nga aldaw kada kayo amin. Sa mga taga-Pangasinan naman po, masantos ya kabosan, aya makasantos ya ngarem, si kayo namin. At sa lahat ng tagapagsubaybay at tagapakinig ng ating programa ng Radyo Pilipinas, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, RD. Kamusta po kayo dyan sa Region 1? Ngayon po, mabuti naman po. Medyo maayos po yung panahon natin ikumpara po ng mga nakaraang araw. Pero ganun pa rin po, patuloy pa rin po tayong naghahanda sa paparating na bagyo. At syempre, hindi po nawawala po yung ating serbisyo para sa ating mga OFWs, umulan man po o umaraw.
Yan. So mag-iingat po kayo lagi diyan, RD. RD, noong September 13 tama po ba RD na may isinagawa na region-wide handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Para saan po ito at ano ang mga highlights at ilan po ang ating naserbisyohan diyan at nakibahagi naman po sa amin, RD? Noong September 13 po nagkaroon ng parang birthday celebration ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Ito po yung handog ng Pangulo. Nakapag-distribute po tayo ng may kabuuang 4.9 million in assistance po yon sa 172 beneficiaries in Santo Domingo, Ilocos Sur. Na pinangunahan po ito ni Secretary Hans Kakdak bilang representative ng ating Pangulo. Kasama po si Sina Yusek Bernard Olalia at Asek Jerome Alcantara. Ganun na rin po, dinaluhan din po ito ni Governor Jerry Singson, ni Congressman Ronald Singson at iba pang local officials. Nakilahok din po tayo sa iba't ibang venue po ng handog ng Pilipinas sa buong Region 1. So nagkaroon po ito ng mga malawakang jobs fair po. And dito po sa Ilocos Sur po, dito sa Santo Domingo, ay napakarami po nating ahensya na kasama. Ito po yung DOH po, DOH, DTI, DOLE, nag-award din po sila ng napakaraming assistance para po sa ating mga kababayan dito po sa Region 1. Sa atin naman po, sa DMW, Action Fund at livelihood assistance po yung ating i-distribute sa ating mga OFWs. Okay po, sa pamamagitan po ng one-stop service fair, ano po ang update sa distribution ng assistance sa ilalim ng LPOR o ang livelihood program for OFW reintegration at action fund? At kung ilan po ang ating naging beneficiaries dyan sa iba-ibang probinsya? Sa Region 1 po, tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang OFWs at sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyan po na nakapag-release na po tayo ng halos 24 million sa ilalim ng Action Fund at mahigit 5.2 million naman po sa reintegration programs gaya ng LDAP, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay at SPIMS. Malaki po ang naitutulong ng mga programang ito. Halimbawa na lamang po ang ating mga beneficiaries ay nagagamit ang pondong ito para makapagsimula ng kanilang maliit na negosyo, masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak, at makabangon mula po sa hamon ng pagkatapos ng kanilang overseas employment. Ang iba naman po ay nakapagsimula ng kanilang maliit na negosyo na nakakatulong hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Kaya masasabi po natin na ang LPOR at Action Fund ay hindi lamang basta simpleng ayuda, kundi ito po ay isang oportunidad sa kinabukasan ng ating mga OFWs at kanilang mga pamilya. Ayan po, tama ba kayo dyan, RD? Ito po ay isang magandang panimulain po ng ating yung mga umuuwi nating mga mahal na OFW. At least kahit papano ay nakakapagsimula sila kung paano po mabuhay po ulit pagbalik nila galing pag-abroad po. Pero pumunta naman po tayo sa usaping trabaho, RD. Kumusta po ang updates tungkol naman sa mga job fairs at employment facilitation sa inyong rehiyon? May mga hats, kung tawagin natin, yung hard on the spot applicants po na tayong naitala. Apo, meron po kung makikita po ninyo sa aming official Facebook page po. Nitong nakaraang buwan, nagkaroon po tayo ng mga job fair facilitation po, employment facilitation po. Nagkaroon tayo ng 12 job fairs sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Kabilang dito ang bayan ng Lingayen, San Nicolas, Ordaneta, San Fernando, La Union, Dagupan, Bolinao, Bawang, Kalasyaw at Manawag. Malugod ko pong ibinabalita sa inyo na sa mga jobs fair po, nung nakarang jobs fair po natin, nagkaroon tayo ng 4 na hired on the spot. Wow. Bagamat maliit lamang po, 4 lamang po. Pero ang mahalaga po, dahil dito, ibig sabihin po, may mga aplikante na agad nakakahanap ng trabaho at makakapagsimula po ng panibagong oportunidad para sa kanilang pamilya. Kaya po, patuloy po tayo nakikipag-partner sa mga LGUs, sa mga PESO,
upang mas marami pa pong mga pagkakataong maibigay natin sa mga ating mga OFWs o sa ating mga kababayan na nais pong maghanap ng trabaho abroad, na sana nga po ay sila mismo ay sila po ay mabigyan po ng hired on the spot ulit kapag sila po ay qualified po talaga sa mga ina-applyan po nilang trabaho. Tama po yan. Magandang serbisyo para sa ating mga kababayan, lalo sa mga nagbabalik na OFW. Sa bahagi naman po ng community engagement, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ng inyong opisina sa mga OFW associations at community partners? Maaari rin po ba ninyong banggitin ang ginanap na oath-taking ng mga association kasama ang PESO at BESO? Isa po 'yan sa mga pinaka-importante o mahalagang bahagi ng ating trabaho dito sa region, ang pakikipag-engage sa ating mga OFW associations and community partners. Noong August 28, nakiisa tayo sa Pangasinan Migration and Development Council meeting sa Lingayen para mapalakas natin ang koordinasyon pagdating sa migration and development concerns. Noong September 4 naman po, 2 aktibidad naman ang ating sinalihan. Una ay nag-conduct tayo ng orientation at capacity building para sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Bayambang, laban sa illegal recruitment and trafficking in persons. At sa parehong araw din po, nakiisa tayo sa LGU Santa Barbara sa orientation po tungkol po sa ating mga programa at services na meron po tayo sa DMW. Kasunod nito, noong September 12, nakatuon tayo sa pagpapalakas ng ating mga Barangay Employment Service Officers o yung tinatawag na BESO sa Alaminos City. Mahalaga po ito dahil sila ang unang takbuhan ng ating mga kababayan sa barangay level. Sa parehong araw din po, dinalihon din natin ang oath-taking ng mga bagong OFW associations at nagbigay tayo ng orientation sa kanila tungkol sa ating mga programa sa DMW. Nito rin pong September 17, nagkaroon po kami ng MOA signing with United Methodist Church upang pagtibayan ang aming shared mission na protektahan at suportahan ang ating mga migrant workers. Ito po, para sa akin po, itong napaka-importante nitong MOA namin with United Methodist Church. Dahil po, kapag po may mga distress tayo, may mga distress at na-repatriate po, ayoko po na nagtatapos lang po tayo sa na-repatriate, na ihatid sa tahanan nila at makapagbigay ng assistance. Para sa akin po, napaka-importante po dito na makapagbigay din tayo ng spiritual healing, hindi lang po sa kanilang mga pamilya, kundi ganoon na rin po sa mga kaibigan po ng namayapang OFW po. Tama kayo diyan, RD, no? Dapat holistic ang ating pagbibigay nung alamin natin kung ano yung mga kaya pang ibigay ng ating departamento. Matanong ko lang po, RD, no? Ay, 'di ba marami kayong nabigyan diyan, halos 172 nung September 13. Ano po usually sa mga nakakausap nyo diyan? Ano po usually yung plano nila doon sa natanggap nila? Ano pong business ang kanilang gustong tahakin? Nakakatuwa po, napakarami nilang plano. Yung iba po, nakagulat ako kahit na sa halagang 10,000 po na livelihood. Kaya po nilang, ang mga plano po nila ay makapaggawa ng piggery, yung iba poultry, and yung iba naman, yung mga natutunan nila abroad, paggawa ng handicraft, mga ganoon po. Nakakatuwa po na marami po silang nakuhang tawag dito, mga learnings mula po sa pag-abroad nila na nagagawa po nila dito sa ating bansa. Oo. 'Di ba para kayo yung sa Saudi, minsan nagtatrabaho ko doon, marami kang mga skilled na naiuwi dito, no? Tapos naia-apply mo para sa iyong pagbabalik dito. Nadadagdagan ang skill mo, lalo na dahil ang mga Pilipino doon ay mahilig mag-organisa. Nagkakatulungan. Pare ko, ano ba yung natutunan? Parang meron kang isang natutunan doon na hindi naman parte ng trabaho mo, pero natutunan mo siya na lagi mo nang ginagawa dito. Magluto ng kabsa. Ayun. Naku, RD, masarap magluto ng kabsa ito. Galing siya ng Saudi Arabia po. Kaya isa yun sa mga kapag yung gusto niyang lighter, no, pwede niyang ituro kung paano pwede siya magturo paano magluto po ng kabsa. Kabsa po, yun po yung Arabic food po. Bihira po nakakaalam yan. Pero sigurado ko, dyan sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Nako, Ilocano rin po ako. So, mahilig akong mag-aral ko ano yung mga dapat kong madampot na pag-aralan ko para pag-uwi ko sa Pilipinas ay kaya ko tong i-apply. Nako, dapat po pala
nagpunta na lang ako ng live dyan para matikman natin yung mga luto ko ni Sir Roland. Next time, RD, ha, pag pumunta ka dito, magpasabi ka lang, magpaluto tayo ng kapsa kay partner Roland. Director Ray, bago po tayo magtapos, may mga karagdagang announcement o upcoming plans po ang DMW dyan sa Region 1 na nais ninyong ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead po, RD. Di po, masaya po akong ibahagi sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dito sa Region 1, na naging productive at makabuluhan po ang aking pag-stay po dito sa DMW. Unahin na po siguro natin yung milestone ng aming region. Sa Pangasinan po, hindi na po kakailanganin pang bumiyahe ng mga OFWs mula sa Pangasinan patungong La Union upang makakuha ng mga documents nila at makakuha ng serbisyo natin. Dahil po, nagkaroon po kami ng MOA signing with Secretary Conrado Estrella ng DAR. Dinaluhan po ito ni Secretary Hans at ng iba pang officials. Magkakaroon po tayo ng 1,811 square meters po na lupa with 4-story building. Ito po ay gagawin nating provincial office natin dito po sa Pangasinan. Ito po ay pinuntahan ko, in-inspect ko lang po last week. By next year po, pwede na po itong maging operational. Pangalawa po, ikinagagali ko rin pong ibalita na magkakaroon din po kami ng satellite office sa Dagupan City sa loob po ng Nepo Mall. Sa katunayan po, na bukas po yung turnover nila ng opisina sa amin. Ang target po namin mag-open by mid-October. And pangatlo, nagkaroon din po kami ng ribbon cutting na operational na po ang aming DMW Help Desk sa bayan ng Malasiki. Bunga na rin ito ng ating pakikipag-ugnayan kay Congresswoman Rachel Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Magtungo naman po tayo sa probinsya ng Ilocos Norte. Nagkaroon po tayo ng 500 square meters land donation mula po sa LGU Bacara, Ilocos Norte, sa pangunguna po yan ni Mayor Nicomedes de la Cruz, na pinondohan naman ni Congressman Sandro Marcos ang pagpapatayo ng building. Sa katunayan, ito ay nasa kanyang top 10 priority bills. Ito ay magsisilbing ating DMW Provincial Office doon sa Ilocos Norte. At habang hinihintay po natin ang establishment nito, pansamantala po tayong naglagay ng DMW Help Desk sa loob mismo ng opisina ni Congressman Sandro Marcos. Lahat po ng ito ay ating nakamit ng libre sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya at personalidad. Ganun na rin po ang pagkakaroon natin ng bagong help desk natin in Tubao, La Union in partnership with Congressman Dante Garcia ng distrito po. So ito po yung ating mga ina-announce ngayon na by October makakapag-umpisa na po tayo. Madagdagan ko lang po yung sa satellite office natin. Yung sa layunin namin para na maging isang one-stop shop po ito. Kasama po namin dito ang OWA Region 1. Inaasahan din namin na may makasama po kami mula po sa iba't ibang government agencies kung saan may mga kailangan din po ang ating OFWs. Bibigyan po natin sila ng desk doon sa ating opisina sa satellite office natin in Dagupan. At syempre ang inaabangan po natin na mabubukas ng DMW Rosales probinsya next year. Na-inspect na po natin ito at titingnan po natin kung kaya pong mapabilis ang paggawa para makapag-umpisa na po tayo ulit. Makapag-umpisa na po tayo ng ating provincial office in Pangasinan. Dahil po, ang Pangasinan po ay panglima po sa may pinakamaraming OFWs po sa buong Pilipinas. Kaya tingin ko, very strategic po itong pagkakaroon natin ng provincial office in Rosales, lalo na po ito ay malapit din po sa T-Plex. Paglabas nyo lang po ng Rosales exit mga 1 to 2 kilometers nandoon na po tayo, and very accessible po ito sa ating mga OFWs dahil pagbaba nila ng highway, konting lakad lang po, around 100 to 200 meters po. Andun na po sila kaagad sa ating opisina. Ayan, naku, busy po ko si RD. RD, alam mo, nakakataba po ng puso po. Alam po natin na lalo na po dun sa sinabi mo kanina, nasa top 10 priority bill po ay yung isang proyekto na gagawin po diyan sa Region 1 po, no? So, pare, congratulations po. Oo, Napakasipag. Natutulog po ba kayo, RD?
Talagang ang dami-dami nyo nung ginagawa dyan. Anyway, RD, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na serbisyo sa ating mga OFW at sa inyong magiging bagong opisina. At ingat po kayo dyan, panahong maulan po dyan sa Region 1, kaya ingat po kayo. Agbayag kayo, RD. Thank you. Thank you po. Okay, maraming salamat po at napakinggan po natin si Regional Director Christian Ray Sison ng DMW Regional Office 1. May ilang paalala lamang po at sa aming pagbabalik, kwento ng Pag-asa at Kalinga ang inyong mapapakinggan. Manatiling katutok lamang dito sa tahanan ng OFW. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang isinasantabi, at walang pinababayaan. Ngayong araw, ipinakita natin na kaya natin pagtagumpayan ang anumang hamon kung tapat tayong naglilingkod sa taong bayan at ginagamit natin ang tama ng ang salapi ng ating bansa. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon. Kahit na ganitong mangyari, asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabantayan kayo, inaalalayan kayo, at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Hinihikayat ko ang lahat na ipamalas natin ang pagiging bagong Pilipino, responsable, may malasakit, at magkakatuwang sa tunay na pagbabago. Magtulungan tayong isulong ang isang mas maunlad at makatarungan na lipunan. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Patuloy na pag-modernize natin sa ating sistema ng transportasyon para naman ang ating mga hindi lamang estudyante, mga manggagawa, lahat ng sumasakay ng tren, lahat ng sumasakay ng public transport ay maging mas magaang naman. Taong bayan na ang nagsalita. Sikapin nila na mapanagot sila sa mga ginawa nila na may balik yung pera ng mga taong bayan. Sigaw ay mapanagot ang mga tiwali at mapagsamantala. Makulong at wala nang karapatan tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Sigaw ng karamihan. Promotion perpetua hanggang buhay na pagkakakulong, tapos ibalik nila yung pera ng bayan. Firing squad yan, death penalty. Inabuso nila ang kapangyarihan ng gobyerno eh. Tugon ng ilan. Putulan ng Tama na, labanan ang korupsyon. Ibigay ang tamang serbisyo, tao muna bago kayo. Lubos na serbisyo para sa Pilipino, sa bagong Pilipinas.
kayo sa inyong kapwa Pilipino. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, pero bago tayo magpatuloy, isa muna nagmamadaling balita. Metro Manila DRRM Council ay inirekomenda sa Malacanang at DILG ang pagsuspindi ng klase sa NCR bukas dahil sa bagyong Opong. Si Dayan Layar sa detalye. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Irerekomenda ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa Malacanang at Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagsususpinde ng klase sa National Capital Region bukas. Ito ay dahil nga sa inaasahang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Opong at pinalakas na habagat. Sa pulong ng Metro Manila DRRM Council kanina sa tanggapan sa Pasig City, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na nakahanda na ang kanilang ahensya sa epekto nga nitong bagyo. Ayon kay Artes, nasa 300 ang mga tauhan ang nakastandby mula sa Road Emergency Group, Public Safety Division, Clearing Group at Traffic Group, pati na rin ang Emergency Operating Center. Dagdag pa ni Artes, mayroong nakahanda mga rubber boat at iba pang kagamitan para sa pagtugon sa emergency. Anya, ito ay nakapreposisyon na sa mga lugar na madalas bahain gaya ng Kamanava at ilang lugar sa Quezon City. Tiniyak naman ng MMDA ang kahandan nga nitong tumugon sa oras ng kalamidad, katuwang ang iba pang ahensya gayang PNP, AFP, PCG at iba pang ahensya ng pamahalaan. At samantala sa lagay ng panahon dito sa kahabaan ng EDSA Santolan, mabigat ang daloy ng mga sasakyan at nararanas ng malakas na pag-ulan sa mga oras na ito. Mula rito sa EDSA Santolan para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Ayan, maraming salamat Dayan Layar sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon para sa ating mga bagong bayani. Ngayon naman ay makakasama natin si Ma'am Marisol Paragas mula sa United Arab Emirates sa partner. At isa pang OFW ang naging bisita na natin ito noong June 19 dito sa studio. Sa beneficiary din siya ng Action Fund, si Ma'am Babylin Bariwan. Bumati naman po kayo, ma'am. Meron pang ngayon, may melody. Yes. Madam Marisol, nagkakwentuhan tayo kanina at ikaw ay galing ng UAE, Sharjah. Sharjah po. Pwede pong maikwento nyo kung ano ang inyong naging karanasan sa Sharjah. Ako po isang OFW ng halos 7 years po sa bansang UAE. Ako po ay isang domestic worker po doon na sa kasalukuyan po ay napauwi po sa kadahilan ng medical reason. Oo, nabanggit mo nga mabuti at naging mabait ang iyong mga amo dahil nung nakaramdam ka ng hindi maganda sa iyong katawan ay nabigyan ka agad ng attention. Pina-therapy po nila ako doon ng halos 2 years po. Dapat po talaga, pauwi na po ako ng 2023 and then po after po na hindi po nila ako pinayagang umuwi hanggat hindi po ako napapa-therapy. So hanggang umabot po ako ng 2025. Yan ang sinasabi ko, partner, hindi pa rin talaga nawawalan ng mababait at mahusay na employer kung talaga mahusay ka ring trabahador, di po ba? Sobra po akong thankful po sa kanila. Kaya po kahit po nandito pa rin po ako, hanggang ngayon po is keep on touch po rin po sila sa akin. Oh, yun ang maganda. Ngayon nung umuwi ka, paano nagpatuloy yung iyong gamutan? Ay sa ngayon po yung sa pamamagitan po ng mga nabibigay po na benepisyo ng programa ng Department of Migrant Worker. Yun po, malaking tulong po rin po sa akin para po sa aking mga parang pang-maintenance po para sa aking gamot po. At noong una nabanggit mo, hindi mo pa alam ang Action Fund, no? Opo, yun nga po may nag-recommend lang po sa akin na itry ko daw po lumapit sa Action Fund at yun po, hindi po ako nabigo.
nagkaroon po ako. At paano nakatulong naman ito sa iyo? Yun nga po, sa pamamagitan po noon, may negosyo na po at the same time, may pambili rin po ng gamot para sa aking iniindang parang ano man tawag dito, maintenance nga po. Oo. Kung kahit wala po akong therapy, at least po, yung bagay po na naitulong po sa akin ng DMW po is sobrang worth it po. Ma'am, balita ko may pinapaaral pa po kayo. Meron po akong anak po. Isa lang po siya, 11 years old po. Tapos pare ko, may nabanggit siya kanina, no? Nung nagnenegosyo na rin po kayo doon sa natanggap nyo po. Opo. Kaya nga po malaking bagay po talaga yung nakuha po naming action fund po mula po sa gobyerno po. At kung kwenta mo pare ko, 11 years old na yung anak niya, umalis ka, so 7 years ka doon. So umalis ka rito, 3 years old lang 3 siya. 3 years old lang po siya. 3 years old. Aalis ka pa ba? Ayaw na po niya. Ayaw na. Siya na ang masusunod. Pamilya na. Kumusta na po yung kamay niyo, ma'am? Balita ko may ano po sa kamay niyo doon. Actually po, kahit po 3 years na po ako nag-therapy, hindi po siya gumagaling talaga. Ang nangyayari na lang po dito is yung exercise ko, at the same time, kailangan may iinumin ka pong parang pain reliever po. Kasi po sa spine na po siya eh. Although hindi po siya napa-MRI, pero sinabi po sa akin doon sa pinuntahan ko pong hospital, which is yung Philippine Orthopedic po, meron daw po akong parang bali siya sa leeg. Okay. Pakikwento mo naman kung ano yung pinasok mo negosyo doon sa halaga na natanggap mo. Nagkaroon po ako ng munting negosyo katulad po ng mga burgeran, french fries, mga street foods po, fish balls. Sa ngayon po, awa po ni Lord, talaga pong mabenta naman po siya. Nakakatuwa, pare kayo, no? Yung nga sinasabi ko sa kanya, noong bago siya umalis dito, natatakot siyang magsugal sa negosyo. Una-una, hahanap ka ng malaking puhunan, di po ba? Yes. Pero hindi niya alam, nagawa niya yung pinakamalaking sugal sa buhay niya nung nag-abroad siya at iniwan niya ang kanyang pamilya. Pero ngayon nandito ka na at nakatulong ang DMW doon sa ibinigay na pera sa iyo. Ngayon mo marirealize, di ba? Yun nga po na makakapagsimula ka. Yes. Yung nagulat po ako sa before na parang takot ka, ngayon na dahil pa sa binigay sa yung tulong, tapos ngayon pa na-realize na napaka-importante pala talaga ng pagnenegosyo. Na andito pala ang oportunidad. Opo, wala sa Sharjah. At saka, kasama mo ang iyong pamilya. Yun po yung pinaka. Ayaw na nung panganay niya. Nakausap ko, ayaw na. Ayaw na niya. Ayaw na po talaga. Pero ma'am, doon sa nung na-realize mo na nandito ka na, ayaw mo nang bumalik, no? Kasi at least paano na nalampasan na niya yung gaya ng sabi nga kanina partner, no? Yung pinakamahirap actually nandun siya sa abroad. Ngayon yung nandito ka na, ay part na lang yan nung parang part na lang ng buhay na mas mahirap talaga yung pinagdaanan mo na doon sa abroad. At kahit nga patuloy na may pinagdadaanan pa rin dahil patuloy ang kanyang paggagamot, yung ngiti niya iba na eh. Kasi po yung nawala pong taon na pangungulila po ng anak ko is naibsan na ngayon ng bumalik na po sa kanya. Naibalik mo na sa kanya. Nakabayad ka na. Parang nakikita ko si mama parang naiiyak sa tuwa, no? Sobra po kasi iba po talaga yung pagka-abroad sa kasama ang pamilya. At naramdaman mo may kaagapay ka rito. Na kompleto kami. Yan. Kasi po doon magkasakit ka, mag-isa ka. Dito magkasakit ka, may kasama ka. Actually, isang inspirasyon yan sa atin, pare ko, no? Yung lakas ng loob. Tama. Na maitaguyod ng pamilya. Nakukonsensya tuloy ako sa pag-abroad ko, pare. Oo nga. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pag-share sa iyong babalikan namin kay Mama na pag-share sa inyong Dito man tayo kay Ma'am Babylin Bariwan po. Nakasama na natin ito noong June. Pumunta siya sa Saudi Arabia. Pumunta siya sa Hong Kong. Pumunta siya sa Hong Kong nung 48 years old siya. Kasi meron pa siyang apat na anak na paaaralin. So, pumunta siya doon. Ang kanyang plano ay talagang mapagtapos ang kanyang apat na anak. Pero ngayon, 3 na ang nakapagtapos.
na nakuha niya yung dapat na plano niya na gawin sa Saudi Saudi kasi National Day kasi ng Saudi no na galing kasi ako doon sa for 24 years. So yung Hong Kong for 11 years nandun po kayo, nakapagpatapos po siya partner ng IT isang information technologies, isang nurse, saka isang electrical engineer. Paano po nagawa yun, ma'am? Paano po nagbigay sa inyo ng inspirasyon na tumagal kayo sa... At isa pa, partner, pumunta siya sa Hong Kong for 11 years. Pasensya na ako na nagkikwento kasi na-inspire ako dun sa kwento mo. For 11 years, pumunta siya doon at isang amo. Isa lang ibig sabihin nun sa iyo, partner, ano mo pag ganun 11 years ka sa isang amo? Mahusay. Pareho silang mabait sa isa't isa, masipag siya at magaling na employer yung kanyang amo. Parang si Marisol. Yes, oo. Isang amo din. Ma'am, i-confirm mo nga yung aming analysis doon sa kwento mo. 11 years ka doon, ma'am, no? Paano po nakapagtagal? Ano po ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob, inspirasyon, sekreto? Para tumagal ka ng ganung katagal sa isang amo. Is pakikisama. Tapos yung respeto mo sa isa't isa at saka kung magaling ka rin makisama at gumawa ng mga demands nila. Yun lang. Tama ka dyan, partner. Kasi karamihan doon sa mga nakakausap natin, kapag binibigyan mo ng respeto rin yung iyong partner yung employer mo, ay binabalik din nila sa iyo yung respect. Correct. So doon nagtatagal, hindi mo maramdaman na ilang taon na pala kayong magkasama. Oo. At napaka-importante nung makikipag-usap ka. Kasi yung iba inuunahan na imbis na halimbawa gusto mong humingi ng raise ng sweldo, ay isipin mo lang magagalit o walang mangyayari pero hindi mo pa sinubo. Pero never ako nag-ask ng increase. Pero sila ba nagbigay? Hindi po. Kumbaga nasa minimum wage lang ako. Okay. Oo. Anyway, meron pang isang tanong, ano yung oras natin? Masarap pa talaga makipagbalik-taktakan sa dalawa sa ating ang sarap kasing pakinggan yung mga nakaka-inspire kasi yung inyong mga kwento. Isa na lang po, ma'am, yung nung nakakuha ka nung nabigyan ka ng ayuda ng ating departamento po, ano po yung negosyo na nagawa niyo po? As of now, sir, meron akong maliit na tindahan, may bigasan konti. Parang sari-sari, may mga gasol, ganun, mga frozen food, talaga as in. Negosyante na rin si... Yes, oo. Kesa naman matenga ka. Ibig sabihin nakatulong din malaki po ang ating nakatulong ho. Talagang malaking tulong ho yung nakuha namin sa DMW. Oo. Ma'am, ano naman po ang mensahe nyo sa DMW, lalo na po sa ating Pangulo po? Maraming salamat sa DMW kasi marami kami mga OFW na natutulungan nyo at yung ibang OFW na umuwi nawawala ng pag-asa pero sa mga tulong nyo nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Ikaw po. Kayo po, ma'am. Una po, maraming salamat din po kay Secretary Hans Leo Kakdak sa DMW po. Dahil po sa tulong din po nila, marami po kaming OFW na nagkaroon po ng biyaya galing sa gobyerno. At ang pinaka po sa lahat ay ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Dahil po sa kanya, binigyan niya po kami ng programa na ganito po, yung sa pagbibigay po ng increase po para sa mga OFW na kailangan po ng tulong, malaking bagay po talaga na ibigay po nilang tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga bisita ngayon, mga OFWs na nagbigay ng kanilang kwento at inspirasyon. Yes, saludo po kami sa inyo, mga ma'am po. Salamat po. Yes, maraming okay, at yan po ang ating nakapanayam po, si Ma'am Marisol Paragas at si Ma'am Babylin
Bariwan. Okay. At may mga announcement po tayo. Ang nagbibigay babala po ang Department of Migrant Workers on DMW laban sa mga Facebook pages na nag-aalok po ng pautang. Pare ko, marami pong nabibiktima diyan po, no, sa mga pautang na yan. Paalala po na bago pumasok sa anumang loan transaction ay siguraduhin muna ang kumpanya ay rehistrado sa Security and Exchange Commission or ang SEC at otorisado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa listahan ng mga lehitimong lending companies ay maaari pong i-download ng SEC Check Apps, no? At kaya maging mapanuri, huwag basta-basta magpaloko sa mga online offers. At kabayan, mula pa rin po sa Department of Migrant Workers na maging mapanuri sa pagtanggap ng trabaho abroad na nakikita sa social media platforms dahil posibleng scam po ito. Tandaan ang mga red flags. Katulad ng marami yan pare ko eh. Oo, yung dilista mo kanina, no? Yung mga red flags, gaya ng kapag ikaw ay inopera ng napakalaki tapos wala namang maipakialang job order, parang too good to be true pare ko eh. Kaya nga. At tayo ay patuloy nagbababala sa ating mga kababayan na maging maingat. Oo. So dapat talaga ay kailangang mapanuri sa ating mga transaksyon, no? At open po ang ating departamento. 24/7 po kami. Pwede po kayong pag may mga gusto niyo isangguni sa amin, tumawag lang po kayo sa 24/7-1348 po. At anytime ay masasagot po namin sa abot ng aming makakaya ay inyong mga katanungan. At ako po ang inyong lingkod, si Charles Tabu. At si Roland Blanco na parang oras, abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Kita-kita tayo ulit dito lamang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Tahanan ng OFW.